Nang makaupo naman sa malaki at malambot na sofa, napangiti pa siya nang umihip ang malakas na hangin at dumampi yon sa kanyang pisngi. Nagpakawala ng malalim na hangin si Caleb. Ang sarap ng simoy ng hangin. Masarap din sa paningin ng view. Nasaan ba tayo? Nilingon siya ng asawa at nginitian. Malayo to sa Maynila. Ang bagong bukas na mall sa pangalan ng maganda kong asawa, El Maginda Silvero. Natigilan siya at bahagyang umawang ang bibig. Namimilog ang mga matang nilingon niya ang lalaki. El Maginda Silvero? Marahang tumango ang lalaki bago bumaba ang muka at ginawaran siya ng halik sa mga labi. Naramdaman niya ang malalambot nitong mga labi. Pumikit siya at hindi napigilan ang sarili na tumugon dito. Malamig ang paligid. Hindi nakatulong ang malakas na ihip ng hangin. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, habang kasama niya si Caleb, ay may kakaibang init siyang nararamdaman na yumayakap sa kanya mula sa malamig na paligid. Matamis ang ngiting makikita sa mukha ni Caleb nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Gusto mo bang kumain muna tayo? Mula rito ay nabaling sa parihabang mesa sa gawin ng lalaki ang paningin niya. Sa isiping kakain sila sa labas, hindi na siya naghapunan pa o kahit magmerienda man lang sa hapon. Nakangiti siyang tumango sa lalaki. Mabilis naman itong tumalima upang pagsilbihan siya. Buong oras habang kumakain at umiinom ng alak, wala silang ibang ginagawa kundi magkwentuhan at magtawanan sa mga corning jokes na binibitiwan ni Caleb. Napag-usapan na rin nila ang tungkol sa mall at napag-alaman niyang doon sila matutulog ngayong gabi. Pero bakit? Gulat pa niyang tanong. Puro branded items ang lahat ng nandito. Bago mo pirmahan ng kontrata at bago tayo magbukas, magsha-shopping muna tayo. Bigla siyang natigilan sa narinig. May kung ano sa loob niya ang mabilis na nanabik dahil sa narinig. Tandang-tanda pa niya nung bata siya. Lagi niyang inaasam-asam na maiwan sa loob ng mall para malaya niyang mahawakan at masipat ang lahat ng makita niyang gusto niya. Really? Pwede nating gawin yun? Nakagat pa niya ang ibabang labi sa tanong. Natatawa naman itong tumango. Well, this is yours now. You can do whatever you want. Mahina siyang sumigaw. Saka pinagpapadyak ang mga paa. I'm so excited! Alika na, bumaba na tayo! Nilapag niya ang wine glass sa ibabaw ng mesa at masayang hinila sa kamay ang lalaki. Natatawa naman itong sumunod sa kanya. Sa gabing yun, wala silang ibang ginawa kundi ang maglibot sa loob ng mall. Lahat ng magustuhan ng mga mata niya ay kinukuha niya. May tulak-tulak pa silang shopping trolley cart kung saan nakalagay lahat ng gusto niya. Ayon kay Caleb, ayos lang nakunin niya ang lahat ng naisi niya dahil marami itong stocks na in-order mula pa sa iba't ibang bansa. Matagal itong plinano ng lalaki, ngunit ngayon lamang natapos. Nagkaroon sila ng problema at buong akala nito, tuluyan na silang maghihiwalay. Nakangiti naman niyang dinampot ang ilang designer bags saka maingat na inilagay sa cart. Isinayaw pa siya ni Caleb dahil buong oras ng pagsha-shopping nila, nakabukas ang magandang tugtog mula sa speaker. Can I take one for Becca too? Nagpa-cute siya ng mga mata rito. Bakit isa lang? Kumuha ka na ng ilan. Tinulungan ka niya noon kaya may utang na loob ako sa kanya. Natawa naman siya bago nagmamadaling kumuha ng mga makeup at bags para kay Becca. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, saka lamang siya nakaramdam ng pagod. Doon na rin sila natulog sa loob ng isang silid na ipinagawa ng lalaki para talaga sa kanila. 9:00 na ng umaga nang muli siyang magising. Hindi kumpleto ang tulog niya dahil 5:00 pa lang ginising na siya ni Caleb para muling sumakay ng helicopter at makauwi. Pumasok ito sa trabaho at iniwan siya na mahimbing na natutulog. Pagkatapos kumain ng agahan, agad siyang naligo at nagbihis. Nakangiti niyang kinuha ang paper bags kung nasaan ang mga kinuha niya para sa kaibigang si Becca.
Habang abala siya sa pag-aayos sa harap ng salamin, isang tawag ang natanggap niya. Hindi na siya nagulat nang makita ang pangalan ni Caleb. Ngunit sa halip na sagutin ito, nakangiti siyang lumingon sa kamera at nang iinis ng ngumiti at ipinakita pa ang cellphone niya na nagri-ring. Natatawa niyang dinampot ang mga paper bags at saka lumabas na nang matapos makapag-ayos. Sumakay siya sa taxing naghihintay sa kanya at habang nasa biyahe, sa kanya sinagot ang tawag ni Caleb. "What was that? Maginda, kanina pa kita tinatawagan. Nakuha mo pang ngumiti sa kamera at mang-inis? I'm worried sick, Maginda. Saan ka ba pupunta?" Bahagya siyang natawa. "Ito naman, galit agad. Pupunta ako kay Becca. Ibibigay ko tong mga kinuha ko para sa kanya." "Sinabi ko nang huwag kang aalis ng bahay." "That's exactly the reason why I didn't answer your calls. Mamaya na tayo mag-usap." Tuluyan niyang ibinaba ang tawag. Isang mura naman ang pinakawalan ni Caleb bago nagmamadaling tumayo. Subalit bago pa man makalabas para sundan ng asawa, natigilan siya nang humarang sa pintuan si Aliana. Humawak ito sa magkabilang bewang at inarkuhan siya ng kilay. "Hep? And where do you think you're going?" "Not now, Aliana." Akmang lalagpasan niya ito pero pinigilan siya ng dalaga sa tapat ng dibdib. "Caleb, nakalimutan mo na ba? Kailangan mo pa nga sikasuhin ang opening ng El Maginda Silvero." Nang marinig ang sinabi nito, bigla siyang natigilan. Kagat ang ibabang labing napamura naman siya bago bumalik sa sariling upuan. Mabilis niyang hinanap ang pangalan ni Kane sa contacts para sana itawagan ito. Pero isang text message ang natanggap niya na nagpahinto sa kanya. Pwedeng mapaaga ng 2 linggo ang resulta ng DNA test. "This is the best thing I can do, bro." Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa narinig. Matutuwa ba siya dahil magkakaroon na ng kasagutan ng mga tanong niya? O mangangamba sapagkat maaaring maging positibo ang nilalaman ng resulta? Huminto ang taxing sinasakyan ni Maginda. Hindi kalayuan mula sa mall kung nasaan ang babaeng si Becca. Matapos bayaran ang driver, ay umibis siya ng sasakyan. Tangan pa rin sa 2 kamay ang mga paper bags. Pumasok siya sa isang maliit na snack house at nag-order ng maiinom. Ohaw na ohaw kasi siya at pakiramdam niya nanunuyo ang lalamunan niya. Ilang minuto lang ang hinintay niya. Inabot sa kanya ang isang red iced tea na siyang inorder niya. Nakangiti siyang lumabas ng snack house at binagtas ang daan patungo sa entrance mall. "Ay! Ano ba yan?" Sa kalagitnaan ng paglalakad niya ay muli na namang tumunog ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang kunin ito sa loob ng sling bag niya. Subalit sa dami ng hawak, hindi naging madali para sa kanya yun. Nakatuon ang buong atensyon niya sa pagdukot ng sariling cellphone nang bigla siyang mabangga ng isang nagmamadaling lalaki. Sa lakas ng pagkakabangga nito sa kanya, nabitiwan at saka tumapon dito ang dala niyang inumin. "Oh my God! Anak nang, kung kailan naman nagmamadali!" Nagmumurang reklamo ng lalaki na sa palagay niya ay nasa 50 ang edad. Basang-basa ang suot nitong puting dress shirt at nagkulay pa yon nung pula. Kaya naman lalong nag-init ang ulo ng lalaki. "Kung bakit kasi hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo?" Sinigawan at dinuro siya nito. Sa sobrang gulat ay ilang segundo pa siyang natulala sa mukha ng lalaki. "Ano? Tatayo ka na lang dyan? Paano na ngayon? Late na ako sa meeting ko. Kung tumitingin ka sana sa dinaraanan mo, hindi ito mangyayari." Mabilis na nagsalubong ang mga kilay niya nang makabawi siya. "Bakit ako sinisisi mo? Ikaw ang bumangga sa akin." Lalong nalukot ang muka ng lalaki dahil sa galit. "At talagang sumasagot ka pa, ha?" Napaatras siya nang bigla itong sumugod. Umangat sa ere ang kamay nito at akmang sasampalin siya. Ngunit mabilis itong napigilan ng isang binata. Malakas na dumaing ang lalaki nang sapilitang dinala ng bagong dating ang kamay nito sa likod. "Aray! Aray! Ang kamay ko! Tarantado ka! Bitiwan mo nga ang kamay ko!" Kilabot niyang binalingan ng tingin ang lalaking nakasombrero ng itim at ilang sandaling pinagmasdan ito.
Nakita ko lahat ng nangyari. Sinadya mong banggain ng babae para mapagnakawan ito. Nang hindi ka magtagumpay at natapunan pa ng inumin, gagawa ka ng eksena? Natigilan siya sa sinabi nito at mabilis na nabaling ang tingin sa lalaking nakakunot pa rin ang muka dahil sa kamay nitong nananakit. Ano bang pinagsasasabi mo? Pumaling ang lalaki sa mga taong nakahinto na sa paglalakad at nanunood sa nangyayari. Tumawag kayo ng pulis. Magnanakaw ang lalaking to. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa narinig. Pwersahan itong kumawala at paulit-ulit na nagsisigaw. Ako na nga nagrabyado, ako pang ipapupulis mo. Pitawan mo ko. Nang tuluyan itong makawala ay mabilis itong umatras at lumingon sa kanila. Pasalamat kayo, abala ako. Palalagpasin ko tong ginawa niyo sa akin. Sumilay ang ngisi sa mga labi ng binata nang mabilis na maglakad papalayo ang lalaki. Unti-unti na ring nag-aalisan ang ibang nanonood sa kanila. Mabilis naman niyang nilapitan ang binata nang mapansin na pamilyar ito sa kanya. Walang pagdadalawang isip niyang tinanggal ang itim na sombrerong suot nito. Ganun na lang ang gulat at pagkatigil niya nang makita ang muka ng lalaki. Hindi nga siya nagkamali. Ito si Rinho Tianok. Ikaw? Ikaw nga! Mula sa harap, lumabi ang lalaki at saka bumaling sa kanya. Sumilay pa ang makahulugang ngiti sa mga labi nito. Ang gulat na makikita sa mukha niya, agad na napalitan ng galit. Bakit mo ba ginagawa to? Umarko ang isang kilay ng lalaki na para bang nagtataka pa ito sa ipinakita niyang reaksyon. Hindi ba dapat magpasalamat ka na lang dahil nakabantay ako sa'yo? Napangisi ito bago naiiling na bumaling sa malayo. Ilang ulit ka ng muntikang mapahamak kung hindi lang dahil sa akin. Lalong kumunot ang noo niya dahil sa mga narinig. Pakiramdam niya ay masusuka siya sa tuwing maaalala kung paano siya sinundan-sundan nito. Akmang aalis na ito pero mabilis siyang humarang sa harap ng lalaki. Anong dahilan mo? Bakit mo ba ito ginagawa? Natuon muli ang atensyon ng ibang tao sa kanila dahil sa pagtaas niya ng tinig. Nakatitig naman sa kanya ang lalaki. Ni isang segundo ay hindi nito nagawang alisin ang paningin mula sa kanya, hanggang sa sumilay ang isang ngiti mula sa mga labi nito. Binabayaran ako para gawin to. Napalunok siya ng ilang ulit nang marinig ang sinabi nito. May kung anong kilabot ang gumapang sa buong katawan niya, lalo pa nang maalala ang muka ng dating karelasyon habang nakatanaw ito mula sa labas ng gate ng dati nilang bahay. Siya ba? Nauutal niyang tanong na ikinangiti naman ng lalaki. Oo. Matagal na nakatulala si Maginda sa loob ng kanilang silid habang paulit-ulit na iniisip ang mga nangyari kanina. Matapos sagutin ng lalaki ang tanong niya, mabilis itong humakbang papalayo. Sinubukan pa niya itong habulin subalit mabilis itong nawala sa paningin niya. Hindi niya alam kung sasabihin niya kay Caleb ang mga nangyari o ililihim dito ang lahat. Paniguradong mag-overreact ito at baka hindi na naman siya payagang lumabas. Bumaling siya sa malaking orasan sa loob ng silid nila. 5:00 na ng hapon. Paniguradong pauwi na si Caleb. Lumabi siya bago nagtungo sa banyo at naligo. Hinayaan niyang gumapang ang mainit na tubig sa katawan niya. Di naman niya ang masarap na dulot nito sa kanyang pakiramdam. Matapos maligo at magawa ang night routine niya, humiga siya sa kama at hinayaang hilahin ng antok upang maipahinga ang isip niya. Nasa kalagitnaan siya ng masarap na pagtulog nang maramdaman ang bahagyang paggalaw ng kinahihigaan niya. Bakit pakiramdam niya tumatakbong kama? Tuluyang sumilay ang ilang gitla sa kanyang noo nang maramdaman ang marahang paghaplos ng kamay sa kanyang buhok. May kasama siya sa loob ng kwarto? Nang maisip ang asawang si Caleb, tuluyan niyang binuksan ang mga mata. Ganun na lang ang gulat niya nang bumungad sa kanya ang nakapikit na mga mata ng lalaki habang hinahagod nito ang kanyang ulo. Napagtanto rin niya na wala na sila sa kanilang kwarto at nasa loob pala siya ng isang tumatakbong sasakyan.
Pinaghalong gulat at pagtataka ang bumalot ngayon kay Maginda. Mula sa pagkakaunan sa kandungan ni Caleb, mabilis siyang bumangon at luminga sa paligid. Nasa loob nga siya ng tumatakbong sasakyan at hindi niya alam kung saan sila pupunta. "You're finally awake." Nakangiting saad ni Caleb. Agad niya itong binalingan at mabilis na nilapitan. "Dinukot mo ba ako? Ano to? Didispatchahin mo na ako para makapagsama na kayo ng..." Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang biglang takpan ni Caleb ang bibig niya. "Kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi mo. Bakit ba kasi ganyan ang iniisip mo?" Natatawa siya nitong pinaghahalikan sa pisngi bago binawi ang kamay. Malakas naman niya itong hinampas sa braso. "Anyari? Kanina lang nasa kwarto pa ako. Paano ko napunta dito?" Ngumiti siya bago kinuha ang kamay nito at hinila ito papalapit sa kanya. "We're having dinner outside Manila." Bahagyang umawang ang bibig niya. Subalit nang maramdaman ang lamig ng aircon sa loob ng kotse at makitang nakasuot pa rin siya ng sexy lingerie, nakabusangot niyang hinampas muli ang braso ng asawa. "Sana ginising mo man lang ako. Hindi ako nakapagbihis oh." Sa puntong yun ay bumaling naman sa kaliwa nito si Russell at may pinindot. Unti-unting bumaba ang itim na salamin sa pagitan ng backseat at ng harap. Ngayon ay hindi na sila makikita ng driver at sila na lamang ang makakakita rito. Kinuha naman ng lalaki ang isang paper bag sa tabi ng paa nito, saka inabot sa kanya. "Magbihis ka na." Nagtatakang tiningnan niya ang muka ng asawa. "Here? Gusto mo pa bang huminto tayo sa tabi at sa labas ka magbihis?" Kinagat niya ang ibabang labi bago kinurot sa braso ang lalaki. Natawa lang ito sa ginawa niya. Samantala, hindi naman mapigilan ni Caleb ang mapatitig sa nakatalikod na asawa habang naghuhupad ito ng damit. Napakakinis at napakaputi talaga ni Maginda. Kahit ang likod nito ay kakaiba ang tama sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagpipigil niyang binawi ang tingin at bumaling sa harapan. Hanggang hindi si Maginda ang tuluyang bumibigay sa kanya, patuloy siyang magtitiis. Ayaw niyang isipin nito na ginagawa niya ang lahat ng ito para makasiping ang babae. Muli na siyang umiinom ng gamot niya noon. Iniiwas na rin niya ang sarili sa alak dahil ito ang mas nagbibigay ng init ng katawan sa kanya. Lahat ng maaaring maging dahilan para bumalik siya sa dati ay mariin niyang iniiwasan. Huminto ang kotseng sinasakyan nila sa harap ng isang building. Ngayon ay nakasuot na si Maginda ng summer velvet bodycon mini party dress. Pagkapasok pa lang nila sa building ay sinalubong na sila ng malalapad na ngiti sa mga labi ng mga staff. Napagtanto niya na dinala siya ni Caleb sa isang hotel. Buong akala tuloy niya may party doon. Subalit nang pumunta sila ng rooftop gamit ang elevator, napagtanto niyang hindi party ang pinunta nila roon ng lalaki. "This building is the tallest building in Dasmariñas, Cavite. Kaibigan ko ang may-ari nito." Nilingon siya ng lalaki at nginitian matapos hilahin sa bewang. "I prepared a special surprise for you. You're gonna love it here." Hinalikan pa siya nito sa pisngi bago tuluyang bumukas ang elevator. Hindi nga nagbibiro si Caleb. Nang sabihin nitong magugustuhan niya ron, pumungad sa kanya ang nature-friendly na paligid dahil sa maraming halaman at katamtamang laki ng mga puno na makikita. Marami ring lantern sa rooftop at may mga string lights pa. Subalit ang pinaka nakakuha ng atensyon niya ay ang malawak na swimming pool na hanggang dulo ng gusali na tanging salamin lamang ang nagsisilbing pader. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi bago binalingan si Caleb. "Pwede ba tayong maligo?" "Kaya nga kita dinala rito para makaligo tayo." Pigil ang sariling tumalon-talon siya. First time niya sa ganong klaseng lugar. Hindi niya inaasahan na dadalhin siya doon ni Caleb. Hindi lang ang swimming pool at ang paligid ang nagbibigay excitement sa kanya. Idagdag pa ang breathtaking view sa harap nila. Kitang-kita ang buong city mula tuktok ng building. Mabilis niyang hinubad ang suot niyang dress
at agad na lumusong sa pool. Hindi malamig ang tubig at sa katunayan, medyo mainit ito kaya mas lalong sumarap sa pakiramdam. Lumapit siya sa dulo ng pool at humawak sa salamin. Naramdaman niya ang pagyakap sa kanya ng lalaki mula sa likuran. Lilingunin niya sana ito pero mabilis siyang natigilan nang sunod-sunod na putok ng fireworks ang narinig niya. Umawang ang bibig niya nang makita sa harap nila ang magagandang paputok. Lalo pa nang lumabas ang malaking hugis puso na fireworks at sunod-sunod na makita ang mga letrang I heart you. MAGUINDA. Dali niyang nilingon ang asawa at nakangiti itong tinitigan. Ano ba to? Malapad naman itong ngumiti. Marahan na kinurot ang magkabila niyang pisngi. Hindi mo ba nagustuhan? Nagustuhan, malamang. Agad niyang pinulupot ang mga braso sa leeg nito at mahigpit na yumakap sa lalaki. Naiinis siya sa sarili niya. Napakarupok niya pagdating kay Caleb. Sinurpresa lang siya nito ng ilang beses, heto't tumitibok na nga ng mabilis ang kanyang puso para sa asawang pinagtaksilan siya at sinaktan ng labis. Gusto niya muling umasa. Gusto niya muling bumigay sa pagmamahal na ipinapakita at pinadarama nito sa kanya. Pwede kaya niyang traidorin ang sarili?